Hello, wonderful morning mga ka-partners ko dito sa Health, mga partners ko dito sa business. Once again, wonderful morning natong tanan. Bisan gabi, kanong nakikitang wonderful morning naman. Tungod kay, very man good is, negosyo mo gani siya good. So, once ganit mag-negosyo tayo is, gusto ginato sa mata makita na to nga, nindot ang potential. So, parang di na makatulog bitaw gumikan sa atong excited. So there is always excited kita, no? Para di ka manghinaan sa mong negosyo, and then mas lalo kang kumikita, no? Lalo kang mabigyan ng energy sa imong pagnegosyo. So karon ako lang i-share sa inyo, no? Kaya naman tayo mga baguhan ko na bagong i-join, then mapasensya na mag-Tagalog ako. Hindi naman talaga ako marunong mag-Tagalog, pero pasensya na kasi may mga kasamahan tayo na Tagalog din na hindi nakakaintindi ng Bisaya. So sa mga taga-diri po sa Cebu, pwede po nyo tawagan, no? One-on-one talk para masabta ninyo, no? Na kung wala na sabti, mapasabot mo na ko o makapaminaw po ko sa inyong experience po, no? Karon mag-share lang ko sa akong experience. So, ani man gud siya. Sa una, maliit kasi yung pinag-aralan ko. High school lang natapos. Tapos, halos hindi pa nga ako nakatapos ng high school kasi pahinto-hinto kami kasi minsan kinakapos sa pagkain. Lalo na ako yung panganay. 11 kaming magkakapatid. Kaya, napakahirap namin. Kinakain namin doon is bisol at saka ano tawag ng bisol? Basta sa amin is bisol, and then amuting kahoy, and then ang laging namin kinakain. Yung mga bata lang maliliit, yun lang ang pinapakain namin ng lugaw kasi hindi sila nakasurvive ng hindi nila makakain kumakain ng bisol at saka amuting kahoy. Kaya yun ang pinapakain na lang namin sinisecure na lang namin na makakain sila ng lugaw. So, sa awa ng Diyos, nakasurvive naman kami sa at lumaki din kami na malusog. Kaya isi-share ko sa inyo kasi yung pinagdaanan namin is sobrang hirap. Alam niyo ba yung hanap buhay ng probinsya sa Negros is tubuhan? So, sa tubuhan naman is kung magkakarga ka ng tubo, maliit lang kikitain mo dun. Mapuno mo yung isang truck ay minsan kikita ka lang ng 200, 100, depende kung magkano yung ibibigay ng may-ari. So, ganun kahirap magkarga. Punuin mo yan ng 6 na oras yung isang truck. Tapos, 6 lang kayo magkarga. Minsan, 7, 8, kunti lang yun. Tapos, ang dami mong papasanin na tubo. So, yun, napakahirap sa probinsya. Kaya, naisip ko na pumunta ako ng Maynila. Akala ko, papunta ko doon sa Manila, maganda ng trabaho doon, maganda yung kita doon. Kasi, alam naman natin yung Manila napakaraming hanapan ng trabaho doon. So, hindi pala ganun kadali. Lalo na pag high school graduate ka lang. Walang kwenta yun, high school graduate ka lang doon. So, palipat-lipat ako ng trabaho doon. Doon sa Makati. Tagal ako dyan sa Makati. Unang trabaho ko doon, unang pasok ko doon, delivery ng soft drinks. 3 buwan pa lang ako doon sa pag-deliver ng soft drinks. Pinanti lang ako doon. Tinutulak-tulak ko yung kariton. Na-experience ko yun na pagtulak ko ng kariton, biglang tumayo yung cart. Naharangan pala ng bato yung gulong. So, tumaob yung dala kong Pepsi, mga soft drinks na kinahon-kahon. Halos aapaw na sa akin yung kahon ng soft drinks. Pagtaob pa naman, may bata pa naman doon sa harap. Nagulat ako kasi pagbagsak ng mga soft drinks, buti na lang hindi tamaan yung bata sa kahon. Pero nagkasugat-sugat yung bata kasi nagulat yung bata Tapos biglang sumigaw at umiyak. So, kaya niyakap ko una yung bata bago ko pinulot yung mga bubog na mga pagkakap ko ng bata, tapos ginanon ko yung mukha niya kasi basang-basa sa soft drinks. Ay, dami palang bubog dito nakatusok. Nagdumugo-dugo na. Gulat na gulat ako. Buti na lang mabait yung nanay. Akala ko pababayarin ako nun. Napakahirap maging trabahante. Hindi din naman ako nagtagal doon. Lumipat ako. Nagiging delivery boy ng tubig. Sa delivery boy, kasi gusto ko talagang kumikita ng malaki. Kasi
yung isang kapatid ko, yung sumunod sa akin is gusto niyang mag-aral ng college. So yun, nakapagtapos siya ng high school, gusto niyang mag-aral. Siya ang mauna sa college. So pinauna ko. Tapos nung nag-aral na siya sa college, so ang dami palang bayarin. So sa tuition fee, laki ng tuition fee. So anong ibibigay ng magulang ko? Hanap buhay doon, kaga, tapas, tapos mag-ano ng damo. Bunlay yung tawag doon. Hirap. Sa bunlay naman is 90 per day. So nung pumunta na ako Manila, pinagsikapan ko talaga matrabaho ng medyo malaki-laki ang kita. So, kaso lang, high school lang inabot ko, mababa lang talaga yung sinasahod ko. Nag-apply ako ng tubigan bilang pahinante. Nag-ano siya sa akin na umuwi daw muna siya sa Negros. So, ako na lang ang naiwan doon sa tubigan. So, nung naiwan ako doon sa tubigan, ang hirap pala. Ako ang taga-refill, taga-deliver. Hindi madali. Ako pang magbubuhat doon sa baybahay. Iakyat pa ng ilang floor. Napakahirap. Ikaw lang mag-isa. Pag uwi mo pa, bilad ka sa init sa delivery tapos ikaw nang maghuhuga. So, hindi madali. Inarawan din naman ako doon ng 300 per day. Mas okay naman yun kaysa doon sa soft drinks. Sa soft drinks naman is 200 per day. So, doon sa tubigan, 300 per day. So, kahit ako lang mag-isa, sinipagan ko na magtrabaho. Namingi si mama sa akin ng pang tuition na naman. So, nakulangan ako sa pinapadala ko kasi 300 per day, bawasan ko pa yun ng kain, rent pa ng bahay. So, magkano na lang kikitain ko. So, sabi ko, kulang to. Kaya, nag-extra ako. So, yung kapitbahay ng tinatrabahoan mong tubigan, naghanap din siya ng driver sa kanyang tricycle. Kasi wala siyang driver mag-deliver ng mga laundry doon sa hotel. Bigyan din naman niya ako ng 300 per night. So, trabaho ako sa araw, trabaho din ako sa gabi. So, pagkatapos ko mag-deliver ng tubig, pagkagabi naman, magsara na ako ng tubigan, papasok naman ako sa isang trabaho. Doon mag-deliver ako sa Mayen Hotel, dyan sa Guadalupe, Makati City. So dyan ako nag-deliver. Deliver ako tuwing gabi. Ang late lang ng tulog mo kasi pagdating mo doon, hatid ka ng laundry. Pag hatid mo ng laundry, hindi ka pwede makauwi na walang dala. Hihintayin mo yung may maipon na doon na lalabahan tapos dalhin mo pa uwi. Para may malabahan din naman sila pag uwi. So yun, napakahirap. Tapos paghintay ko doon, iglip-iglip ako sa motor. Pag uwi ko, may dala na akong laundry. Pagbalik na naman, may dala naman ako na i-deliver doon na malinis na. So, yun. Nakapadala din ako ng medyo malaki-laki doon sa magulang ko. Bali, 600 per day yung araw ko doon. Pero sobrang hirap. Muntik pa ako namatay doon kasi hindi alam ng mga magulang ko na dalawa-dalawa yung trabaho ko. Tapos, kinamagahan, nung wala yung paningin ko. Tapos, bumagsak ako. Namalayan ko lang. Pagising ko, na may bukol na pala ako dito na malaki. Kasi nauntog ako dun sa may tagiliran ng ng semento dun sa inaabangan namin. Ako pa naman mag-isa dun sa boarding house ko. Tapos hindi ko naman makaya na yun kasi nagkasakit na ako. Umuwi ako. Pag uwi ko ng Negros, ayun, balik naman ako sa trabaho. Karga tapas. Hanggang sa nakahanap din naman ako ng trabaho. Pumunta ako ng Sikihor. Dinala ako ng bagong naamo ko dun. Babae kasi yung amo ko dun eh. May-ari ng ukay-ukayan. Tami. So kaya doon ako napagtrabaho. Hanggang sa pag-COVID, ako yung naiwan doon. Umuwi yung amo ko doon sa Negros. Hanggang sa ipinasara ng may-ari kasi wala nang bibili. Tambay ako doon sa Sikihor. Buti na lang, tumawag yung kaibigan ko na pulis. Ayun ang naging amo ko. Kasi sabi niya, kasi Do yung tawag niya sa akin. Do, dito ka na lang sa akin magtrabaho kasi wala akong trabaho. Yun, ang trabaho ko doon. Tagabantay ako sa kanyang rest house. Ako ang housekeeper doon. Nagtagal din naman ako sa kanya hanggang na doon ko nakilala ito yung misis ko, si Gloribet. So, nung nakilala ko siya, dati din pa lang akong nasinggero. Bago ko siya nakilala. So, sa sobrang bisyo, dumating din sa point na yung katawan at hihingi na talaga. Bumabalik na sa'yo yung sakit. So, nagkasakit ako dun. Nahihirapan akong huminga. Parang feeling ko, mapuputol na yung hininga ko kasi parang andito na eh. Sign na yata to na mamatay na ako eh. Once na parang mapuputol yung hininga ko, ganun ko talaga hinga ko ng malakas tapos biglang papawisan ako, nanginginig at saka nalalamig. Tamang-tama din yung story niya na pinapadala doon sa radio. Ayun, napakinggan ko. Tapos, sinabi naman sa radio announcer yung totoong pangalan niya. Sinesearch ko talaga. Sinat ko siya kung totoo ba siya talaga. So, yun, nagkakilala kami. Hanggang sa dumating na nagsishare ako sa kanya na may problema po ako sa aking pangatawan na nahirapan akong nga. At that time, user din pala siya sa Green Barley. So, ang Green Barley pala, ito pala ang tulay namin na naging kami. Kasi nagsishare siya sa akin ng Green Barley, baka makakatulong daw to sa akin. So sabi ko, i-try natin. Kasi
ayaw ko namang magpa-hospital. Kasi wala kasi akong kamag-anak doon eh. Pero yung amo ko naman, willing din naman sila na ipapagamot ako doon sa hospital. Pero ako ang ayaw. Kasi hassle talaga eh. Hassle, tapos walang magbabantay sa'yo kasi may mga trabaho sila. Police yung amo kong lalaki, tapos yung babae, kapitulyo. So, puro sila may trabaho. So, ako, trabahante lang ako sa kanila. So, ako pa ang magbibigay hassle sa kanila. So, kaya sinabi ko nga, okay lang, di na ako magpapagamot. Yun, nag-uusap kami ng misis ko. Dati, hindi pa naging misis ko. Nag-uusap kami hanggang sa, sinabi niya sa akin na itry ko daw itong green barley. Sabi ko, sige, subukan natin. Baka makakatulong yun sa akin. Kasi, nahirapan ako eh. Sabi niya, kung gusto mo, itry mo talaga, 1 bag. Sabi ko, magkano ba yung 1 bag? Kasi dati, 8,000 pa yun eh. Sabi niya, 8,000. Sabi ko, mahal naman. Magkano lang yung sahod ko dito is 3,000 lang ang sahod ko dito. So, ang laking iipunin ko doon. Sabi niya, sige, pag hindi mo kaya yung 8,000, half bag na lang yung bibilhin mo. Kasi para continue yung pag-iinom mo. Para din, makikita din natin yung nag-i-effect ba talaga yung produkto sa'yo. O, magkano ba yung half bag? Sabi niya, 4,000. Kung 4,000, sige, mabali ako sa amo ko para makabili ako ng half bag. Yun, pumayag din naman yung amo ko na babali ako. Yun, pinapadala ko sa kanya. Pagpadala ko sa kanya, pinadalaan din naman niya ako ng half bag. So, sabi ko, paano ba ito iinumin? Sabi niya, lagyan mo lang ng tubig. Tapos, pag di mo kaya ubusin, ref mo. Pero, masarap naman to eh. Kaya mo nga ubusin ng isang bottle. Tinry ko. Pero, parang nagdududa pa talaga ako kasi sabi ko, makakagaling ba talaga to? Kasi parang juice lang eh. Sabi ko, juice lang, makakagaling ba talaga to? At tapos ang mahal-mahal. Yun ang sabi ko. Yan yung naisip ko talaga. Mahal pa naman ng isang bote tapos ayun lang, naging juice. Ang dami naman tinda itong juice sa ang malapit doon sa tinatrabahoan ko. Yun na lang. Pero naniwala talaga ko nga. Pag ito, kumaling ako, totoo talaga to. Yun, tinatry ko. So, pag tikim ko, sarap naman. Ay, hindi ko napigilan kagad na ubusin yung isang bottle. Sinabi ko niya, baka mabigla ka. Unti-untiin mo na lang. Sabi ko, sarap kasi naubos ko yung isang bottle. Nung nakaubos ako ng isang bottle, pinakiramdaman ko yung sarili ko. So, sarap naman sa feeling. Sabi ko, ituloy-tuloy ko ito pag inom ito. So, wala naman akong ref. Doon ko nilagay sa ref sa bahay ng amo ko. Kasi, doon ako nag-stay sa kabilang bahay. Tapos, papasok lang ako doon sa bahay nila. Tapos, doon ako maglagay ng yung barley na linalagyan ko ng tubig, palalamigin ko, tapos kunin ko pagka umaga. Hindi ko pa naubos yung half bag. Sabi ko, mag-iisang linggo na ako umiinom. Parang hindi na bumabalik sa akin yung kasi halos 3 araw, babalik. Minsan 2 araw, babalik. Tapos parang nanginginig ka talaga na nagpawisan na parang feeling mo. Practice na talaga na baka matay. Sabi ko, maganda to nawala. So, naisip ko, totoo talaga, sinasabi niya. Tinuloy-tuloy ko. Nag-order ako ulit pagkaubos. Hanggang umabot sa point na naging kami talaga. Nangliligaw na ako sa kanya. Tapos sabi niya na, dito ka na lang magtrabaho. Parang malapit na lang pagpapadala ko sa'yo. So, yun. Nagpaalam ako sa amo ko. Dito ako magtrabaho sa Cebu. Buti naman, mabait sila, pumayag sa akin. Nandito na, umalis ako sa kanila, nandito ako magtrabaho. So, yun. Nung nandito na ako nagtrabaho sa Cebu, naging security ako dyan sa Cordoba. So, yun, natuloy-tuloy yung parang iniinom ko kasi malapit na talaga. Iinumin ko talaga 3 bottle na sa isang araw. So, hanggang sa nag-ipon ako na pagkasal kaming dalawa. Pagkasal namin ng February, naisipan namin na what if huminto ka na lang sa trabaho mo? Tapos, ito na lang gawin nating negosyo. Sabi ko, paano to? Mabibinta ba to? Sabi niya, wala ka lang sa sarili mo. Mabibinta to. Sold out nga sa'yo. Tapos, sa ibang tao pa hindi. So, sabi ko, oo nga naman ako. So, tinatry ko. Lakad-lakad ako doon sa Lapu-Lapu. May bumibili naman. Meron din naman nang di-discourage sa'yo. Nung una, nahinaan talaga ako. Sabi ko, ang hirap naman to Isip ko naman na, kung mahirap to, mas mahirap sa amin. Araw-araw kami nagdadala ng, tawag doon na lading kasi yun yung pang, ng tubo, pang puto ng tubo. So, upisa ka ng umaga, uwi ka ng tanghali, kain, tapos minsan naabot ng 3 araw nyo sa pagtatapas bago kayo makakarga. So, pag wala kayong tinapas, wala kayong makarga, wala kayong pera. So, pag makatapas ka naman, hindi ka makakarga, wala ka rin namang pera, wala ka namang kikitain. So, sa isang linggo, kumikita ka lang ng 300 kasi isang truck lang yung makargahan nyo. Sabi ko, ayaw ko na bumalik doon sa pagiging tapasero. Sabi ko, kakayanin ko to. Kasi kung ang pamamaliit man lang sa isang tao na katulad kong
iintindihin ko, ay sabi ko, parehas din naman kami kumakain ng kanin. Parehas din naman kami maghanap ng pera. So, kung mamaliitin lang naman niya ako dito, tapos yung trabaho niya, ganun din sa akin dati, or security ba, or mas mababa pa sa sahod ko dati, sabi ko, pag ito pinatulan ko, wala to. Ito is, sarili ko tong negosyo. Akin to. Sabi ko, hindi ako paano sa mga negative na yan. Kaya umatin kami ng training doon sa Cebu, dati may training pa. So, hanggang sa point na kami na yung naging speaker doon, na nag-aaral na kami ng tumatayo sa harap. So, hindi madali kasi ang daming discouragement, lalo na sa mga kapatid mo, kamag-anak mo, sila pa yung, hindi sila yung tutulong sa'yo, sila pa yung magdi-discourage sa'yo. So, napakahirap. Pero pag tinitiis mo, tindihin mo yun sila, hindi naman sila tumutulong sa paghahanap ng pagkain ng pamilya mo eh. Ikaw ang naghahanap ng pagkain para sa iyong pamilya. So, intindihin ko to, gutom kami, tapos nagre-rent kami ng bahay. Mahal kasi yung renting dito sa bahay eh. Kaya, dumidiskarte ako. Sabi ko, dati ko na itong pinangarap na Lord, sana bigyan mo ako ng magandang trabaho na malaking kikitain. Kung sa trabaho lang hanapin mo talaga ng malaking kita, eh, para lang yun sa mga malaking kaalaman. Buti kung college graduate ka, tapos malaki yung course na nakuha mo. So, yun, makahanap ka ng malaking kita. Pero pag maliit lang yung pinag-aralan mo, tapos hanap ka ng malaking, tinatsamba ka. So, hindi ka talaga tatanggapin. So, sabi ko sa sarili ko, itong negosyo na to, yung pinakamaganda na. Ang kagandahan kasi dito, yung misis ko, siya mismo yung positibo, siya yung nagtutulak sa akin dito na ito, gagawin mo talaga to. Kasi dito, once na ma-improve ka dito, kahit mababa lang pinag-aralan mo, proud ka sa ibang tao. Ikaw yung hangaan sa mga katulad mo na kahit mababa lang yung pinag-aralan, pero kinaya mo, umangat ka dahil sa positibo yung pananaw mo sa buhay. So, napakalaking pasalamat ko sa kanya na ngayon na siya yung nagtuturo sa akin. Kahit hindi man ako ganun kagaling, pero kinakaya ko. Pinag-aralan ko talaga. Matututo ko kasi wala namang tao na nag-umpisa na magaling kagad. Kaya nga tayo pinapag-aral eh. Kasi dati, maliit pa lang tayo. Wala tayong kalam-alam. Kaya nga pinapaaral tayo hanggang sa natututo hanggang sa marunong magbasa, marunong sumulat, marunong English. So, ganoon din tayo. Ako, mababa lang yung pinag-aralan ko, pero gusto ko talagang matuto. Kaya, kahit paunti-unti, medyo hirap sa akin, ulit-ulitin ko talaga para matututo ako. Kasi, hindi ka talaga matututo pag dinaanan mo lang isang beses, tapos wala na, hindi ka talaga matututo. Napagdesisyonan ko na umalis doon sa pagiging security. Hanggang sa lumipat naman ako ng trabaho, naging janitor ako. Sa pagiging janitor, akala ko walis lang yung hahawakan ko. Hindi pala. Overall pala doon ako sa trabaho. Kasi pagkatapos ko magwalis, isasama ako sa deliver kasi ako yung tao na pag kinaya ko, hindi ako tatanggi. So, yeah, mga kasamahan ko doon, yung mga kasamahan kong driver, nag-aagawan sa akin pag nandun ako. Kasi dadalhin nila ako eh. Ako naman, hindi ako tatanggi kasi sa akin naman is pagsasama ako, alam ko naman na may tip talaga ako. So minsan, aabot ng 1,000 per day, 500 per day, tip lang yun. So maliban pa yun sa arawan ko. Hanggang sa isipan ko talaga na umabot ako ng 10 years dito, doon pa rin ako. Paano pag magkamali ako doon or tatanggalin ako doon, wala na akong trabaho, balik uno naman ako kung saan ako hahanap ng trabaho. So yun talaga ang naisip ko talaga. Doon kami nag-decide, ang misis ko na, what if trabahoin na lang natin to? Aaralin lang natin. Kaya yun, sinadsad namin yung pag-aaral namin dito sa training online. Kasi may mga online naman training na pinaprovide yung health company, libre. Yun, inaabangan namin. Minsan nag-download kami ng mga video na trainings. Sabi ko, titiisin natin to. 3 taon sa pag-aaral natin to. Matututo talaga tayo. So hanggang sa unti-unti kaming minigyan ng blessing ni Lord. Dati, pangarap ko na magka-bike. Nakabili din naman kami ng bike. Yun ang siniservice ko dati. So hirap eh. Aabutan ako ng ulan. Diyan, yung mga pisik, yung ng tubig, aampas dito sa ulo ko. Dumi ng damit ko pag uwi. Sabi kong hirap to. Nung nag-decide na ako na tatrabahoin namin tong health wealth,
pinupursue ko talaga na makakausap ng tao. Umikot-ikot ako dyan sa Mandawi, sa Lapu-Lapu. Ayun, hanggang sa may bumibili sa amin na paunti-unti, bay buti-buti, hanggang sa naipon namin. Nung unti-unti na ako natuto sa pagbebenta, at hindi naman ako magaling na share about sa green barley. Ang baon ko talaga na sinishare yung kabutihan na nakakagaling ng tao tong green barley. Kasi may dina-download ako ng mga testimony. Yun, pinapakita ko na ito talaga nagpapagaling ng mga karamdaman. Paunti-unti bumibili yung mga tao hanggang sa naipunan namin na bumili ng motor. So nakaipon kami, blessingan kami ni God. So hindi lang kay motor, binigyan pa kami ng sasakyan. Hanggang sa nakabili pa talaga kami ng bali pang-apat na motor na to sa akin. Binenta ko lang yung dalawa. Kasi wala mag-isa. Tas ang dami ko ng motor. So tapos may kotse pa ako. Bininta ko yung dalawa. So yung dalawa ni natira. Yun ang blessing na God sa amin. Kaya sabi ko, dito sa Healthwell, pag pinupurso mo talaga, aralin mo talaga, gusto mo talagang kumita, decided ka talaga sa sarili mo. So kung isip mo lang talagang trabahante, wala tayong magawa dyan. Pero kung trabahante ka ngayon, kung isip mo na gusto mong masinso sa buhay mo, gusto mo bago mong buhay mo, mag-decide ka. Kasi sa decide, dyan makikita yung yung lakas mo, kung gaano ka kalakas, kung gaano ka kapurso. Minsan, abutan ka ng ulan, gutom, puyat, part yan sa pag-aaral mo dito sa negosyo. Kasi gusto mong kumikita eh. Hindi ka nga tumatanggi. Pag ang amo mo na ang magsabi sa'yo na kakausapin mo yung tao na yan, kahit hindi mo gusto kasi kaaway mo yan, kakausapin mo talaga kasi under ka ng boss mo. Pero dito, pag ang tao nilapitan mo, tapos ayaw makinig sa'yo, next to other person. Hindi lang siya ang pwedeng kausapin mo, may ibang tao na naman. May hawak ka dito eh, kasi yung sarili mo itong negosyo. So pag sarili mong negosyo, pag gusto ka, sabi ko sa sarili ko, ito na ang maganda. Kahit mababa lang yung pinag-aralan ko, pwede ako dito. Isipin mo, high school graduate lang ako, tapos gusto kong kikita ng malaki. Sa pagtrabaho, may tuturuan ka ba ng amo mo na yan ang gagawin mo para kumikita ka ng malaki, yan ang gawin mo para maging kapantay ka sa akin. Hindi. Dito is, yung mga mentor, dito, tuturuan ka talaga kung ano kinikita nila. Yun din ang tinuturo sa iyo na dapat sumunod ka sa akin na ganitong kita. So, ito talaga ang napakagandang kasi may mentor na tutulong sa iyo. Hindi lang apply ng tutulong sa iyo, kundi kahit ibang grupo, pwede kang lumapit, magpaturo. Yun ang kagandahan sa Healthwell. So dito, hindi to paswerte-swerte. Dapat tinatrabaho talaga. So, kagaya lang din yan sa magtatanim ka ng mais. Na dapat sa umpisa, tatrabahuin mo talaga. Tanggalan mo yung damo, tapos bubungkalin mo. Tapos, taniman mo ng isang pirasong mais, bawat butas. Pag lumaki yan, kailangan mo yan abonuhan, lagyan ng fertilizer. So, pag nalagyan mo ng fertilizer, kailangan mo na din yan na tatanggalin mo naman yung mga damo kasi may mga maliit na damo yan natutubo eh. Tatanggalin mo yan para sumulpot yung tinanim mo, no? Pag sumulpot naman yung tinanim mo, doon ka na magkakaroon ng resulta. Doon ka na mag-multiply. So, hayahay ka na doon, no? Pag namunga na yun, pag naani mo na yun, kasi mag-multiply na. Biruin mo sa isang piraso lang na mais na tinanim mo, pag ani mo, sa isang puso, ilang piraso yun? 100 yun. Ang dami nun. Sa isang buong mais. So kaya, nag-multiply ka. So ilang piraso yung tinanim mo? Sa 20 piraso na tinanim mo, ani ka na doon, isang sako doon. Isang sakong mais. No? Biruin mo, 20 na lugas lang ng mais na tinanim mo, tapos ani ka ng isang sako. So, ang laking multiply nun. Ganun din dito sa aralin mo tong negosyo na to. Pag naaral mo tong negosyo na to, magmumultiply ka talaga. Aani ka talaga ng marami. Hindi naman madali, pero possible talaga makukuha mo. Tiyaga lang. Kagaya lang din sa pag-aaral yun. Gusto mo talaga makamit yung pangarap mo, mag-aral ka. Mabuti. Aralin mo para makamit mo yung pangarap mo na makapagtapos ka sa pag-aaral. Galingan mo ang pag-aaral para makapagtapos ka. Ganun din dito sa Healthwell.
So, pasalamat tayo kasi may company na nagbigay ng magandang opportunity na kahit hindi man tayo nakapagtapos sa pag-aral, pwede tayo dito kita ng malaki. Hope may naintindihan kayo. Hopefully, kayo din naman ang magiging inspiring para sa uban, para sa iba sa susunod. So, once again, wonderful morning and God bless us all.